Basahin ko po, verse 13, tapos 17, sabay po tayo. Romans chapter 13, verse 13. Unahan ko na po. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? And is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who I believe are Lord. Verse 17, sabay po tayo. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Panginoon, dahil po dumulog sa panalangin. Muli, Lord God Almighty, muli kami nagpasalamat, Ama, sa pagkakataon na muli, Lord God, pinipon niyo po kami inyong mga anak. Ano, Lord God, patawad po sa aming mga kasalanan. Bakit namin, Lord God, na kami po hindi nakaabot po, Lord, sa inyong kaluwalhatian, Lord God. Kaya, Lord, sa oras na ito po ang inyong salita, nabasa, tatunghayan po sa aming kalagitnaan. Speak to us, O Lord, pagkat kami po ay makikinig. And then, Lord God, umaasa na sana po inyong banal na Espiritu, Lord God, siya pong mangunguna bawat isa po sa amin at magbukas po ng aming seat of understanding, Lord, pang matuto at maunawaan namin, Lord God, ang mensaheng may mapaabot po ng inyong lingkod, Lord, sa oras na ito, Lord God. And then, Lord, sa aming pagpatuloy, empower niyo po ako, Lord God, maasa na ikaw po, Lord, ang aming may tataas, ako po ang may baba, Lord God. Maasa, Lord God, na ang mensaheng ito, Lord, makapagbigay po ng biyaya at pagpapala, hindi lang po sa mga kapatid na dito po, maging Lord sa mga kapatiran na nanood po sa live streaming, Lord God, umasa na sila din po ay datnan po ng biyat pagpapala, hatid po ng mensaheng ito, Lord God. Lord, salamat po sa inyong wisdom, mga Lord God, aming pagpatuloy, ikaw nawa ang mataas, malugod sa aming kalagitnaan. In Jesus' almighty name we pray. Amen. Amen. Upo na po tayo. Ay dito mga kapatid, at magandang hapon po pala sa lahat. Dito po sa ating pag-aaral, ito po ay patungkol po sa Book of Romans na kung saan isinulat ni Apostol Paul, 58 AD. At dito po, pag-usapan po natin ang napakamahalagang tema o theme. Yan nga po, yung tumatalakay po sa ating pananampalataya at sa ating mga misyon bilang tagasunod po ng ating Panginoong Jesucristo. Yan nga po, pinamagutan ko siyang the best leading ever. Dito po, alam po natin, sa panahon po natin ngayon, marami po tayong makikita, masasabi natin, na maraming mga pamumuno na ating napapakinggan. Mayroong mga leader of our country, yan, community, teachers, na kung saan they promote their respective principles. Pero dito po sa mensaheng ating pag-aaralan, mga kapatid, sabi ni Paul, o pinaalala po dito ni Paul sa atin lahat, na the best leadership does not come from the world, but from Christ. Na kung saan siya po yung the leader who sacrificed his life for our salvation. Sabi dito mga kapatid. Kaya dito, ini-emphasize din po ni Apostol Paul dito, o binigyang diin, kung paano po yung kaligtasan, kung saan nagmumula, but of course, sa pamagitan po, unang-una, sa ating pananampalataya, and then sa ating napapakinggan, and then sa ating pagtanggap kung ano po ang mabuting balita ng ating Panginoon. So dito po, there is no better leadership over than to lead souls to the feet of the Lord Jesus Christ.
Wala na pong the best o pinakamagandang panguna o pamumuno po sa balat ng lupa. Maliban lang kung ikaw ay namumuno sa pamamagitan ng pagdadala ng mga kaluluwa papunta po sa paanan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Kaya bilang Kristiyano, mga kapatid, be a bridge in reconnecting the broken relationship between God and man. Dapat maging bahagi po tayo o maging isa po tayo sa magiging tulay sa naputol pong relasyon ng ating Diyos at sa pagitan din po ng mga tao. Kaya dito, bakit po napakahalaga yung ating pangunguna o pamumuno sa mga tao na kung saan sila ay wala pa sa pananampalataya at paano at matuturuan natin sila kung paano po tumawag sa Diyos. Yan po yung natin punto dito na akayin natin sila, dalhin natin sila, gabayan natin sila upang humantong sila sa pagkakaroon o sa pagkatuto paano tumawag sa Diyos. Bakit po napakahalaga? Yan po yung ating pag-usapan ngayon, mga kapatid. Mayroon po tayong 4 na punto na ating pag-aralan kung bakit napakahalaga po yung ating gabay at pamumuno sa mga taong wala pa sa Diyos. Unang-una, sabi dito, calling leads to salvation. Kaya sabi sa verse 13, mga kapatid, sabi dito, calling leads to salvation. Ang sabi dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Malinaw po dito, mga kapatid, na pagka tayo o sino mang tumawag sa Diyos, ay magkakaroon po siya ng kaligtasan. Kaya dito, napakahalaga yung papel o yung papel na ginagampanan o yung gampahanin natin bilang mga mananampalataya sa mga taong wala pa sa Diyos. Kaya dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord, ang sabi sa verse 13. Makita po natin dyan, mga kapatid. Mali po pala yung sinasabi nila na magpamimbro kayo sa church namin. Tama? Para kayong maligtas. Meron mga ganyan Di po ba? Ang sabi malinaw po diyan, for whosoever shall call. Ang sino man daw na magsitawag, hindi po yung ang sino lang maging membro sa gawain na yon. Ang sino mang magsitawag sa pangalan ng Panginoon, siya po ang maliligtas. Alam po natin, God's desire is to save His people from imminent danger. Alam po natin yan, mga kapatid, hindi po lang naramdaman ng mga taong wala pa sa Diyos na ang kalagayan o sitwasyon po ng buhay ay mayroong napipintong panganib. Hindi po alintana ng maraming tao, maliban lang po sa atin na nakakaalam ng katotohanan. Kaya nga yun nga po yung nakita natin na hindi nila nakikita. Kaya napakamahalaga po yung papel na ginagampanan natin bilang mga mananampalataya na dapat sa buhay natin ito, huwag natin pababayaan. Magkaroon tayo ng kumpasyon sa mga tulong wala pa sa Diyos sapagkat sila ay napipintong panganib ang kanilang paruroonan. Amen. Kaya dito, mga kapatid, why only those who call on the name of the Lord will be saved? Literally sa point, mga kapatid, calling by His name signifies a personal familiarity and connection. Ang sabi dito, mga kapatid, calling by His name signifies personal familiarity and connection. Kumbaga, mga kapatid, yung pagtawag sa Panginoon, maraming mga tao kasi na tumatawag sa Panginoon, pero hindi po yung Panginoon na sinasabi sa banal na kasulatan. Tama? Marami pong tumatawag ng Panginoon, pero ibang Panginoon po. Maraming Lord. May mga drug lord. Alam po natin yan, mga kapatid. Kaya nga, dapat yan po yung bagay na kung saan
napakamahalaga po ang papel natin upang sila ay matututo at magkaroon ng tamang Lord na kanilang tatawagin. Kaya calling by His name is signifies personal familiarity and connection. Ang pagtawag sa Panginoon, nangahulugan po siya ng personal familiarity. Na, siyempre, kung hindi mo kilala yung tao, tama, tawagin mo ba siya? Kaya dapat makilala nila. Maraming mga tao na sabi nila, kilala ko naman ang Diyos, brad. Ipanalangin mo na lang ako. Kaya na po dyan mga kapatid, kumbaga sa ating presidente, kilala natin ang presidente natin kung sino. Pero ang tanong, kilala ba ng presidente kung sino tayo? Ganun po yan eh. Kaya, calling by His name is signifies personal familiarity and connection. Dito po, sinipi po ni Apostol Paul yung Book of Joel. Na sinasabi dito, where the word, sabi dito, the word Lord is translated o tumutukoy po sa Diyos na si Jehovah sa Hebrew word. Ang sabi po sa Joel chapter 2, diyan, kung basahin niyo po diyan, na sinasabi dito, kasi may take note na po ako dito, and it shall come to pass that whosoever shall call upon on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. Malinaw po, mga kapatid, ito po kasi sa Old Testament po yan. Kaya malinaw na iyan po yung kinukotid o kinukot ni Apostol Paul. Yung talata na yan na binanggit din po niya dito sa verse 9. Amen? Amen. Sapagkat kung ihayag mo ng that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, God hath set him from the dead, thou shalt be saved. Mahirap po dito mga kapatid, na yung tinutukoy pong Lord doon, yan po yung Lord na tinutukoy din ni Joel sa verse na ito. Na ang ibig sabihin, it means calling on the name of the Lord Jesus Christ is calling on Jehovah. Amen? Amen. So this is a strong indication mga kapatid that the Lord Jesus Christ is the incarnation of Jehovah. Kaya mga kapatid, malinaw po, kasi sabi ko kanina, dapat magkaroon tayo ng tamang Lord o tamang Diyos na dapat nating tawagan. Kasi maraming Lord, maraming mga tao, iba-iba ang pagkakilala sa Lord nila. Ibang Lord ang tinutukoy nila. Sapat na sila sa kanila para sambahin. Amen? Ito po ay strong indication that the Lord Jesus Christ is the incarnation of Jehovah. Nang ibig sabihin, Jesus Christ is true God who was the end of all law and righteousness. Nakita natin sa verse 4. Ang sabi dito, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Kaya dito mga kapatid, Jesus Christ is true God. Kaya malinaw po mga kapatid, calling by His name is signifies personal familiarity and connection. Kaya dapat hindi po tayo magkakamali kung sinong Lord o sinong God o sinong Diyos po yung ating sinasamba o tinatawagan. Little bit sa point mga kapatid. Sabi rin kanina, calling by His name is signifies familiarity and connection. Little bit, calling by His name is signifies a deep recognition of Him as God. Malinaw po dito mga kapatid, yung pagtawag, hindi lang po yung pagtawag sa Panginoon na magkaroon tayo ng personal na pagkilala, kundi nagkaroon din po tayo ng malalim na pagkilala na siya nga po ay Diyos o God natin. That's why dito po mga kapatid, napakamalaga na dapat i-share natin ang salita ng Diyos
sa mga tao na wala pa sa Diyos. Na kung saan, this was also Paul's prayer. Tama? Yan po yung panalangin ni Apostol Paul. For the nation Israel to have absolute faith in Christ as the one true God. Na makita natin sa verse 1 and 2. Mga kapatid. Verse 1 and 2, malinaw sinabi po dito ni Apostol Paul, yan po yung panalangin ni Apostol Paul na dito, mga kapatid, ang nais ng ating puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas, sapagkat sila'y pinagtutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na tubot hindi ayon sa pagkakakilala. Amen? Kaya dito mga kapatid, malinaw po dyan sa verse 1 and 2 na kung saan panalangin ni Apostol Paul yan na ang bayan ng Israel ay makakilala po sa Diyos. Na kung saan yan din po yung panalangin natin sa kasalukuyan na makakilala yung mga tao sa paligid natin, mga kamag-anak natin, makilala nila yung totoong Diyos na dapat siya lang ang sambahin. Tama? Kasi alam natin, marami pa tayong mga mahal sa buhay na wala sa Diyos. May Diyos sila, pero ibang Diyos po yung tinatawagan nila. Ibang Diyos po yung sinasamba nila. Para saan, Brad? Patanungin natin. Una-una, for them to learn to call on the name of Jesus instead of Jehovah. Amen? Mga kapatid, kasi nga po, we are in the New Testament, mga kapatid. Tama? Maraming mga mananampalataya na nakabase pa rin sila sa Old Testament. In terms of religion, nandoon yung nakatutok sila o nakapuko sila. Kaya nga sabi ko sa inyo sa panahon natin ngayon, tayo po ay nakatuon pabalik po sa kung ano ang Diyos, kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Habang sa panahon sa Old Testament, naghihintay pa lang sila kung anong gagawin. Tama? Kaya sa atin ngayon, sa New Testament, ito na po yung ating tinatawagan. Kasi sa pag-aaral, alam po natin, na pag sinabing Jehovah, pag sinabi, lalo na kung ibang reliyon, sabihin, yan sa pag-aaral natin sa Sunday School kapag sinabi na, sino ba ang Diyos mo? Kasi Jehovah ang tama daw para sa kanila. Hindi nila alam na mayroong 9 o 9 na compound po yung pangalan na yon. Na lahat na po iyon ay tumutukoy po sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang hindi nila nalalaman. Tama? Yes. Kaya po dito mga kapatid, for them to learn to call on the name of Jesus instead of Jehovah. Number 2, for them to learn holding the law of New Testament instead of Old Testament. Dapat mga kapatid, yung panghahawakan po natin na siya dapat matutunan nila yung tungkol po sa New Testament sa halip na ang New Testament. Maraming batas o kautusan sa Old Testament na hanggang ngayon sinusunod pa rin ng mga ibang reliyon. Tama? Pero sa atin ngayon, batid naman po natin na lahat na po iyon ay ginawa na po o binigyan na po ng solusyon o tinahapos na po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga binasa natin kanina na ang lahat ng kautusan nauwi na sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba nabasa natin kanina? Kaya mga kapatid, malinaw dito mga kapatid, na sa panahon po natin ngayon, meron pa rin na naniniwala sa mga kautusan sa Old Testament instead niya sa New Testament na. Kaya sa verse 5, ito ba yon ang binasa natin kanina? Ito po yon. Sapagkat isinulat ni Moses na ang tao
na gumagawa ng katuwiran ayon sa kautusan. Paliwanag po dito mga kapatid, ay mabubuhay dahil dito. Kung saan tinutukoy po yan sa panahon po ni Moses sa Old Testament. Tapos na po yung era na yon. Andito na po tayo sa new era, sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo. Tama? Yan dito mga kapatid. Number 3. Para saan daw na kailangan dapat ipanalangin na siyang panalangin din ni Apostol Paul na makilala sila? Number 3, for them to establish God's righteousness instead of their own righteousness. Sa verse 3, makita po natin dito, sa verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila nagpapasakop sa katuwiran ng Diyos. Malinaw po dyan mga kapatid. Hindi po sila nagpapasakop. Pairalin natin yung sariling katuwiran natin. Dapat ang katuwiran ng Diyos ang siyang ating susundin. Dito mga kapatid, yan po yung panalangin ni Apostol Paul. At dito, nakikiusap si Paul sa mga mananampalataya na dapat magkaroon tayo ng kumpasyon doon sa mga taong hindi naniwala upang mawala po yung kanilang mga confusion na dapat explain natin sa kanila, may bahagi natin sa kanila, may turo natin sa kanila yung tama at sino ang Diyos na dapat sambahin at tatawagan. Kaya nga dito mga kapatid sa verse 8, napakaliwanag po dito. Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang sabi nito, ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sa verse 8, yung word dyan, yung salita dyan, tumutukoy po sa ating Panginoong Hesukristo. Tama? Kaya dapat, doon na po talaga tayo tumatawag. Kaya dito mga kapatid, yan po yung dahilan kung bakit yung ating mga pangangaral ay napakamahalaga. Bakit? Number 2 points tayo. Anong sabi natin kanina sa number 1? Points natin, calling leads to salvation. Number 2 points, revelation leads to transformation. Mga kapatid. Verse 14 and 15. Anong sabi?